Magandang hapon mga kapatid at ako po ay muli pong nag-aanyaya na kayo po ay sumubaybay sa ating Grace Everyday. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa pagiging masigasig nyo at binibigyan nyo ng pansin at binibigyan nyo ng halagang salita ng Diyos. Lahat tayo pagpalain ng Panginoon sapagkat tayo po ay binibigyan ng prioridad ang salita ng Diyos. Salamat po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Patuloy po kaming humihingi sa inyo ng guidance. Dalahin ko po, Lord, kayo po ang maging sentro na aming pag-uusapan at ang karunungan nyo po, kayo po ang maparangalang higit at maibaba po ang aming mga sarili sapagkat ang salita mo ang pinakamahalaga na aming mapapasa amin sapagkat ang salita mo'y kayamanan namin, Panginoon. Kayamanan ng aming kaluluwa. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Proverbs chapter 3 po ang ating pag-uusapan sa Lumang Tipan po. Ang binibigyan din po sa Proverbs chapter 3 yung pagtitiwala ng higit sa Diyos. Alam po natin na dito po tayo nagkakaroon ng problema. Lahat po tayo, hindi lamang po kayo. Minsan po ay, kasi meron po tayong sarili, malakas po tayo, meron tayong karunungan, kaya nga minsan ay, pagka tayo ay maayos ang ating mga ginagawa at successful ang ating buhay, medyo nakakalimutan natin magtiwala sa ating Panginoon. Ito po ang kagandahan. Sa kawikaan ay itinuturo ng sumulat na ito, ng Proverbs, kung paano tayo, paano natin susundan ang yapak ng Panginoon. Okay, umpisahan ko na po. Chapter 3 ng Proverbs. Verse 1 to 7 po yan. Hindi po natin babasahin lahat sapagkat medyo mahaba po. Sabi po rito, anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng utos sa isipan mo itanim. Ganda, di ba po? Upang araw mo tumagal, humaba ang iyong buhay at magiging masagana sa lahat ng iyong kailangan. Pananalig at katapatan ay huwag mong tatalikdan. Ikwinta sa iyong leeg at itanim sa iyong isipan. Parang isang tula. Sa gayon sa iyo'y malulugod itong Diyos, magiging mabuti ka sa paningin ng sansinukob. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya isang guniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman, matakot ka sa Diyos at lumayo sa kalikuan. Dito ay papakita yung attitude ng tao kung paano siya dapat, kung ano yung kanyang mga dahilan kung bakit hindi siya nagtitiwala sa ating Diyos. Tayo po kasi minsan nakakalimutan po natin yan. Makakalimutin po kasi ang tao, kaya nga po ang salita ng Diyos ay paalala yan para sa ating makakalimutin. Yan po yung pinakagamot ang salita ng Diyos. Umpisa na po natin sa verse 1. Sabi po dyan, huwag mong lilimutin, unang-una pong itinuturo dyan ay huwag mong lilimutin ang aral ng Panginoon. Sabi, anak ko, ang aral ko'y huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo ay itanim. Ito yung kahinaan natin makakalimutin. At kung papansinin niyo dyan ay pag sinabing itanim, ilagay sa puso at wag hayaang mawala. Kaya po sinabing itanim, sabi magbunga. Sa ating isipan, pag inilagay mo sa ating puso, sa isipan, hindi mo dapat nakakalimutan. Yan po yung ibig sabihin yan. Huwag kakaligtaan ang aral ng Panginoon. Verse 2 po, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at magiging masagana sa lahat ng kailangan. Pangako po yan. Ang aral ng Panginoon, kapag ating pong iningatan sa ating puso at binigyan ng halaga at isinapamuhay, kompleto po yan binigyan ng halaga at isinapamuhay, sabi dyan, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at magiging masagana
sa lahat ng iyong kailangan. Dito, pinapakita ni Lord yung nangangak, parang sinasabi ng Panginoon, kapag isinapamuhay mo, binigyan mo ng pansin ng higit na pagmamahal ang salita ng Diyos, ay ito yung resulta. Hahaba daw ang iyong buhay, sabi diyan. Tatagal ka at magiging masagana sa lahat ng iyong kailangan. Verse 3 po, pananalig at katapatan huwag mong tatalikdan. Ikwinta sa iyong leeg at itanim sa isipan. Number 1, mga kapatid, hindi po tayo nagsimula tayong kilalanin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalig. Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di ba? Tayo nanalig kay Hesus Kristo. Nanalig tayo sa ating Panginoon na Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Sabi niya, pananalig at katapatan, huwag mong tatalikdan. Huwag mo daw itong, pag sinabing tatalikuran, parang babaliwalain. Babaliwalain yung pananalig at katapatan. Katapatan kasi kailangan natin yan. Maging tapat tayo sa ating Panginoon. Although hindi po tayo perfecto, ang unang naging tapat ay ang ating Panginoon. Pero ang nire-require ni Lord, ang katapatan sa mga mananampalataya. Huwag daw itong tatalikdan. Ikwinta sa iyong leeg at itanim sa isipan. Wow! Ang pananalig ay parang katulad ng kwintas. Kung nagsusot po tayo ng kwintas, yan po, ganun daw po yung pananalig. At yung katapatan, huwag daw tatalikuran. Yan. Itanim sa isipan. Lagi daw itong bigyan ng pansin. Laging ipagnilay-nilayin. Ibig tinatanim mo sa isipan, nagninilay-nilay ka. Iniisip mo ang salita ng Diyos, kung anong ibig sabihin at kung ano ang mga pangako nito sa iyo. At ano ang maitutulong nito sa iyo. Sa gayon, sa iyo ay malulugod itong Diyos. Magiging mabuti ka sa paningin ng sansinukob. Alam niyo po, marami po tayong nakikita na dapat po ay maging mabuting mamamayan. Hindi po tayo dapat maging permisyong mamamayan. Maging mabuti sa sansinukob. Sabihin tayo ay maging parte ng solusyon bilang mga mamamayan. At bilang mga Kristiyano, maging bahagi tayo ng solusyon. Hindi po tayo magiging bahagi ng pagkasira o makakaperwisyo ng buhay ng iba. Yun ang kagandahan sa mga Kristiyano. Nagiging impluwensya tayo sa iba, nakakatulong tayo sa iba, at hindi po natin sila katulad ng iba na walang pakialam. Nagiging maingat ka na huwag kang makagawa ng pagkakasala na maaring mahawa yung iba. Yung pong sinasabi po dyan. Magiging mabuti ka sa paningin ng sansinukob. Kayawi ka ito na po yung ating bibigyan diin. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sasangguniin sa lahat mong mga balak, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong mga lakad. Sa mga desisyon. Sa mga desisyon natin, itinuturo ng Proverbs na dapat ay sasangguni. Hindi po dapat nagdidesisyon sa sarili lang natin. Ang tunay na nagtitiwala sa Diyos, ang tunay na umaasa sa Diyos, sumasangguni sa Kanya. At sinasabi natin na, Panginoon, ito bang desisyon ko ay magiging tama? At mabibigyan ka ba ng kaluwalhatian? Ganun Binibigyan mo agad ng konsiderasyon o tinatawag na pinagmamalasakit mo ba yung kapakanan ng ating Panginoon? Kasi minsan, di ba, dapat unawain ako ng Panginoon. Naiintindihan naman ako ng Panginoon. Minsan, ganun tayo. Naiintindihan naman ako ng Panginoon kasi alam niya naman mahina ako. Minsan, puro ganun tayo. Bagamat totoo naman yun, mahina po tayo. Pero dapat din, naiintindihan din natin ng Panginoon na hindi niya kinalulugod ang mga taong hindi nagtitiwala sa Kanya. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. So, buong puso at hindi lang lubusan. At huwag mananangan sa sariling karunungan. Tayo po, mula nung tayo nakapag-aral,
nadagdagan ng ating kaalaman, marami tayong naintindihan sa buhay. At ito po yung nagbibigay sa tao ng pride, no? Nagiging mapagmataas siya sa paningin ng Diyos. Kaya minsan ay yung karunungan daw ay nagbubunsod upang ang tao ay magmalaki. Pero ang pag-ibig ang siyang nagiging maganda upang tayo ay magpakumbaba. Kapag may pag-ibig ka, naging mapagpakumbaba ka sa Panginoon. Sapagkat alam mo na kung hindi dahil sa Panginoon, hindi ka naman tayo uunlad. Hindi natin mararating yung nararating natin ngayon. Marami pong mga tao na hindi nakapag-aral, hindi po sila marunong sumulat, hindi po nila kayang intindihin yung mga bagay na nangyayari. Pero sa atin po, binigay ng Diyos, pinaunawa sa atin, at binigyan tayo ng kabatiran, no, na malaman ang mga bagay na espiritual. Yan po yung kagandahan. Sabi rito, siya isang guniin sa lahat ng mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Sa bawat desisyon po, lagi po nating isasangguni sa Panginoon. Panginoon, tama po ba yung desisyon ko? Yan. Diyan po minsan nakikita yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Alam niyo po, minsan na-experience, madalas ko maranasan yan. Kapag ka po, hindi ko isinangguni sa Panginoon at nagdesisyon ako sa sarili ko, pumapalpak po. Ibig sabihin, ba't ganun? Nagdesisyon ka ng pumalpak. Kasi nga po, hindi mo isinangguni sa ating Panginoon. Sigurado naman, pagka sinanggunin mo sa Panginoon, ito, sabi niya dito, sabi diyan, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Ibig sabihin, magiging maayos, magiging smooth yung iyong gagawin. At ang huli po, ito po, huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Minsan mas mabuti na rin minsan na yung inosente ka eh. Kasi pag marami kang nalalaman, nagbubunsod dito, nagtutulak ito para magmalaki ang tao sa Diyos. Kapag ang tao, nakita niyo po yung mga bansa na nakakagawa ng mga high-tech na gamit, nagiging proud sila, nagiging mapagmalaki sila, mapagmataas, at nagiging hambog sila, nagiging mayabang, sapagkat, kami ang nakagawa ng ganyan. Hindi ba dapat ang sasabihin dahil sa Panginoon, kaya po namin nagawa yan, o hindi sa karunungan na binigay ng Diyos. Dapat sa karunungan at kaalaman, kinikilala ang Diyos, sapagkat kung hindi sa Diyos, hindi naman po niya magagawa yung isang bagay, at hindi siya magtatagumpay. May papakita lamang po na ang mga taong mataas, hambog at mapagmalaki, ibig sabihin hindi po sila magtitiwala sa atin. Kaya nga po yung binibigyan din po natin dito, yung 3 verse 5, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Ang karunungan po ng Diyos ay nagbibigay ng kapakumbabaan. Ang sabi nga po sa James, ang tunay na kaalaman, karunungan, ay yung isa sa pamuhay mong salita ng Diyos, na isa sa gawa mo. Kasi kung marunong ka nga, pero hindi mo naman kayang isa pamuhay ang salita ng Diyos, hindi po natin nagagawa yung tama sa paningin ng Diyos, yung matuwid sa paningin ng Diyos, para na rin po tayong mangmang. At ang dudulot lang, alam niyo po, marami po tayong makikita, marami pong matatalinong tao. Nga lamang po, hindi nila nakikita yung ang tunay na karunungan ay mamuhay ka sa harapan ng Diyos. Maraming marunong pero hindi po sila namumuhay sa harapan ng Diyos. Namumuhay sila para sa kanilang mga sarili. Kaya nga po sabi ng Panginoon sa James, ang lahat ng mapagmataas ay kanyang ibababa at yung mapagpakumbaba ay kanyang itinataas. Yan po ang sinasabi ng Diyos sa mga taong nagpapasakop sa kanyang kalooban, sumasangguni, nagbibigay ng halaga sa kapangyarihan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, at lubos na nagpapasakop sa kanyang kapangyarihan, kinikilala ang kadakilaan ng Diyos, at kinikilala ang katagumpayan ay nasa Diyos. Yan po yung kanyang mga itinataas. Na wala silang magagawa kung sila'y hiwalay sa Diyos.
Yan po yung itinataas ng Diyos. Pero yung nagsasabing kaya kami na maging magaling dahil sa sarili namin kaalaman, sa sarili namin diskarte, yan po yung ibinababa ng Diyos. Kaya po tayo mga kapatid, tinuturo ng salita ng Diyos, ang taong mapagpakumbaba ay tinataas ng Diyos at binibigyan ng tulong. Sabi, tinutulungan ng God resists the proud but give grace to the humble. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Ang tinuturo ng Biblia, matakot ka sa Diyos at magtiwala sa Kanya, wag mananangan sa sariling karunungan. Yun lamang po mga kapatid, tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, na ang salita mo ay napakahalaga sa amin. Minsan, Panginoon, ay nasasabi namin yung magandang bagay pero hindi po namin naisa sa pamuhay. At alam mo ang aming mga sarili. Kilala mo kami, Panginoon. Hindi po namin pwedeng itago sa iyo sapagkat ang lahat ng bagay ay alam mo, Panginoon. Ganun pa man, nagpapasalamat kami sapagkat yung grace mo, yung habag mo, Panginoon, ay ipinagkakaloob mo sa amin upang makapamuhay kami ng kalugod-lugod sa iyo. Salamat sa iyong pag-ibig na siya naming inspirasyon. Salamat po sa aming Panginoong Hesus, sa kanyang magandang halimbawa na siya naming sinusundan, sa kanyang mga yapak, sa kanyang napakagandang halimbawa, Panginoon. At sa mga apostol, Panginoon, na ginamit mo, na siya rin naging bahagi ng aming buhay, Panginoon. Sa kanilang pagsasabuhay ng iyong mga salita, nakita namin paano sila pinagpala, Panginoon. Ganun din po, Lord, nagnanais kami na pagpalain mo. Pagpalain mo din po, Lord, yung mga nagnanais na magtiwala at magpasakop at hindi po nananangan sa sariling karunungan, kundi nananangan sa galing mo, Panginoon, nananangan sa kapangyarihan mo, nananangan sa habag mo, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus.